Si Hibiki ay isang batang mahilig sa musika at tunog, na bigla na lang napadpad sa isang mundo ng pantasya at hindi maalala kung paano siya nakarating doon. Sa paggising niya, agad siyang hinabol ng isang maliit na nilalang na parang kuneho pero may sungay. Dahil mahina ang katawan ni Hibiki, tila malaking panganib na agad para sa kanya ang maliit na halimaw na ito. Habang tumatakbo para sa buhay niya, napasigaw siya ng mga tanong at nagulat na lang nang may isang misteryosong boses na sumagot at nagpaliwanag kung ano ang humahabol sa kanya. Dahil sa gulat, nadapa siya at aksidenteng natapakan at napatay ang nilalang. Samantala, may isang magandang elf na naglalakad sa kagubatan at narinig din ang isang boses na nag-uutos sa kanya na pumunta sa silangan dahil may mahahanap daw siyang mahalaga. Buti na lang ay nakaligtas si Hibiki, pero mas lumalabo ang mga tanong sa isip niya, ngunit dahil gutom na siya at sobrang nalilito kaya naisipan pa niyang kainin ang napatay na hayop. Gayunpaman, napansin niya na sumasagot ang boses sa lahat ng itatanong niya. Nang tumingin siya sa langit, sinabi ng boses na ordinaryo lang ito, pero nang tumingin siya sa lupa, sinabi ng boses na ang damo ay bahagi ng isang maze eater. Napagtanto ni Hibiki na baka nakatayo lang pala siya sa ibabaw ng isang dambuhalang halimaw. Pagkatapos ay ipinakita rin ng boses ang status ni Hibiki, siya ay 16 anyos at may trabahong appraiser o tagasuri, na level 1 pa lang at may markang baguhan. Sobrang saya niyang subukan ang kanyang mga bagong kakayahan, pero wala namang nangyari kahit anong gawin niya, bukod sa pagbabago ng itsura ng eksena. Matapos ang sobrang pagkadismaya, sinabi ng boses na nasa loob daw siya ng pagsasanay. Nabuksan din niya ang mapa, pero doon niya nalaman na umiikot lang pala siyang tumatakbo kanina, at nakuha rin niya ang titulong Castaway in Another World. Nang makahanap siya ng daan, may biglang lumabas na dambuhalang aso na handang kainin siya, pero bago pa man ito makalapit, may lumipad na palaso at agad na nagpatumba sa halimaw. Lumingon si Hibiki at nakita niya ang isang napakaganda at matipunong elf na nagngangalang Amalia Steinbert. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at nalaman niya na ang magandang mandirigmang ito ay 56 anyos na, at isang tunay na single mom. Ipinaliwanag ni Amalia na swerte siyang nakaligtas sa maze eater dahil karaniwan nitong hinihintay na mapagod ang mga biktima bago kainin. Niyakap niya si Hibiki, pero nagalit ito nang akalain ni Amalia na 11 taong gulang pa lang siya, samantalang 16 anyos naman talaga siya. Pagdating ng gabi ay nagpasya silang magpahinga, at nagulat si Amalia nang malaman niyang wala man lang ideya si Hibiki kung anong pangalan ng kaharian kung saan sila naruroon. Sinabi ni Amelia kay Hibiki na nasa kaharian ng Habarastya siya, na napakalayo mula sa kanyang tahanan. Ibinunyag ni Hibiki na ang mundo niya ay tinatawag na Japan, isang lugar na ibang-iba sa mundong ito. Nang makita ni Amelia na nagbago ang ekspresyon ni Hibiki ay naawa siya, kaya nagpasya siyang samahan ito hanggang sa makauwi ito pabalik sa Japan. Pagkatapos ay natulog na si Amelia habang iniisip si Hibiki, na mukha itong batang walang muwang, pero baka nga siya ang mahalagang bagay na hinahanap ng boses. Nang makatulog si Hibiki ay nanaginip siya ng kakaiba, nasa Japan na siya ulit at nagkwentuhan ng masaya ang mga kaklase niya. Sa kanyang panaginip, nakaupo sila sa kafe ng mga kaibigan niya, umiinom ng kape at pinag-uusapan ang tungkol sa mga medalist ng Telegram. Hindi katulad ng mga kaibigan niya, hindi man lang tumangkad si Hibiki, ngunit sa katunayan, akala ni Taki ay swerte pang na mukhang bata si Hibiki, dahil gustong-gusto siya ng mga nakatatanda at laging binibigyan ng espesyal na pagtrato. Ito ang huling alaala ni Hibiki tungkol sa mga kaibigan at buhay niya sa Japan, at noong bumalik siya sa paaralan para sa huling araw ng pasok, isang maliwanag na ilaw ang biglang humigop sa kanya papunta sa ibang mundo nang walang anumang dahilan. Unti-unting iminulat ni Hibiki ang kanyang mga mata, at nakita niya na parang sumuko na ang mga butones ng damit ni Amelia dahil nakabukas ito. Pero mas inisip pa niya ang pagbabalik sa mga kaibigan niya, kaya tumingin siya sa kalangitan at nakakita ng kumikinang na berdeng bola sa ere. Nang gamitin niya ang kanyang kakayahan, nalaman niya na air magic pala iyon ni Amelia, isang uri ng proteksyon na nagbabantay sa paligid. Dahil sa nakita niyang mahika, lalong naniwala si Hibiki na nasa mundo siya ng pantasya, at nang tiningnan din niya ang sarili niyang stats ay nalaman niyang non-combat ang appraiser skill niya. Kadalasan ay nakakakuha lang siya ng impormasyon pero hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dito. Pagsikat ng araw, nagising si Amelia at napagtanto niya na ito ang unang pagkakataon na natulog siya kasama ang isang lalaki, kaya mabilis siyang nagayos bago magising si Hibiki. Nagtungo sila papunta sa syudad, at habang naglalakad, nabanggit ni Hibiki na may nararamdaman siyang mga halimaw sa paligid, na ikinagulat ni Amelia. Kahit mukhang walang alam si Hibiki ay alerto pala ito sa kapaligiran, at lalo siyang nagulat nang malaman na gamit pala nito ang world map para makaramdam ng panganib.
Mukhang S-rank ang kakayahang ito at napakabihira sa mundong ito, pero minaliit ni Hibiki ang sarili niya, dahil sa tingin niya, wala ring silbi ang makaramdam ng panganib kung hindi naman niya kayang lumaban. Naiinis si Amelia sa batang ito dahil hindi nito alam ang mga sinasabi niya, ang kakayahan na meron si Hibiki ay kahit sinong adventurer ay mag-aagawan para makakuha, ngunit hindi niya ito naiintindihan dahil hindi niya alam kung ano ang isang adventurer. Doon sumagot ang boses at ipinaliwanag na sa mundong ito, ang mga adventurer ay nagtatrabaho para sa guild, pangunahin ng pumapatay ng halimaw at kumukuha ng mga materyales. Sa wakas ay naintindihan na ni Amelia ang ugali ni Hibiki, at hindi siya nag-atubiling tawagin itong tanga na walang alam at walang common sense. Totoo man ang mga salita, masakit pa rin pakinggan, pero binaliktad ni Hibiki ang sitwasyon at sinabihan niya si Amelia na mukhang wala itong kaibigan, dahil kung meron man ay hindi naman ito magiging masama ang ugali. Alam ni Hibiki na nasobrahan siya, kaya pinalitan niya ang usapan at tiningnan ang mapa. May nakita siyang Crystal Horn Rabbit sa malapit, at agad na tumayo ang tenga ni Amelia nang marinig ito. Ang Crystal Horn Rabbit ay hindi lang mahirap hulihin, malaki rin ang kita sa sungay nito, dahil ang kristal sa ulo ng kuneho ay mabebenta sa halagang 200 gold coins, at ginagamit din ito sa iba't ibang potion ngunit sobrang hirap itong hulihin. Nang lumapit sila, naramdaman ni Hibiki na may escape skill ang kuneho para mabilis itong tumakbo, at may detect presence din ito, kaya imposibleng palihim itong lapitan. Buti na lang at nakagamit si Amelia ng magic para tanggalin ang tunog at amoy nila, at sinabi ni Amelia na siya na ang bahalang lumaban habang si Hibiki ay nasa gilid lang at magbibigay ng suporta. Sa katunayan, gustong-gusto ni Amelia na makipag-party kay Hibiki dahil sa galing ng world map skill nito, pero ayaw niyang aminin agad, at gusto niyang si Hibiki ang magsabi na gusto nitong makipag-party sa kanya. Para mapaniwala ito, kailangan niyang magpakita ng lakas, kaya naghanda siya bilang isang spirit archer. Nagpakawala siya at nagpaputok ng napakagandang palaso na ikinamangha ni Hibiki, pero panandalian lang ang kanyang kayabangan dahil mabilis lang tumalon ang kuneho at iniwasan ang palaso, kaya mukhang tanga si Amelia. Ngayon ay parang wala ng pag-asa at handa nang sumuko si Amelia, pero may naisip na plano si Hibiki na baka sakaling gumana, dahil alam niyang kaya ng kuneho na gamitin ang escape skill nito habang umaatake. Mas madaling mapaatake ang kuneho kapag ito ay na-corner o naipit, at sa ganitong paraan ay madali nang hulaan ang galaw nito. Nagdududa si Amelia kung magpapaloko ba ito sa simpleng plano, pero ginamit ni Hibiki ang appraisal skill, at nakumpirma na medyo hangal nga ang nilalang. Ngayon ay sinimula na nila ang plano, at gumamit si Amelia ng mahika para gumawa ng harang sa paligid ng kuneho, at isang daanan lang ang iniwan na bukas. Pumwesto si Hibiki sa harap nito para direktang saluhin ang pag-atake ng kuneho, habang hindi alam ng hayop na nakatago si Amelia sa mga puno, kaya nang malapit na ito, umatake agad si Amelia at tinamaan ng palaso ang ulo ng kuneho. Namangha si Amelia na gumana ang simpleng estratehiya, at nagulat si Hibiki nang tumaas ang lahat ng stats niya kahit hindi naman siya ang pumatay. Malaki ang nakuha niyang karanasan dahil nagsilbi siyang pain at ang gumagawa ng plano, at nang makuha na ang kristal ay tumalon si Amelia sa tuwa, at nakalimutan niyang halos sumabog na naman ang mga butones ng damit niya. Mula sa kung saan, natutuwa ang Diyos na nagpadala kay Hibiki dahil sa ayos ng samahan nila ni Amelia, at pagkatapos noon, nakarating din sila sa lungsod ng Rowell. Dahil sobrang halata at kakaiba ang itsura ni Hibiki, tinakpan siya ni Amelia ng kanyang balabal, at matapos ibenta ang kristal, bibili na sila ng maayos na damit at armas. Iniisip ni Hibiki kung ganun ba kalaki ang halaga ng 200 gold coin sa mundong ito, pero nang tingnan niya ang status, nalaman niyang ang isang gold coin ay katumbas ng 10,000 yen. Napagtanto niya kung bakit ganun na lang ang kagustuhan ni Amelia sa pera, ngunit dahil sa kawalan ni Hibiki ng alam sa sistema ng mundong ito, nag-alala si Amelia na baka lokohin siya ng mga masasamang tao. Pinayuhan niya itong huwag ipahalata na napaka-inosente nito, kung hindi ay malalagay lang ito sa panganib, at sa sakit ng salita ni Amelia, halatang talagang wala itong naging kaibigan kailanman. Pumunta sila sa Adventurers Guild, at nagulat ang mga veteranong adventurer na makita si Amelia na may kasama, at akala nila ay parang nakakatawa ang itsura ng dalawa. Pero may dumaan na dalubhasa at pinatatag ang loob ni Hibiki, sinabihan itong gagaling daw siya sa laban. Nakalimutan na lang ni Hibiki na itinuturing siya ng iba na parang bata, ngunit ang tanging layunin nila ay ibenta ang rare crystal. Lumapit sila sa counter at sinalubong sila ni Jul, ang vice master na may malambot na tenga ng pusa. Hindi mapigilan ni Hibiki ang tumingin sa dalaga, namangha siya dahil totoong may mga babaeng pusa sa mundong ito. Inayos ni Jul ang meeting nila sa guildmaster, at pagpasok sa opisina,
natulala si Hibiki sa laki ng katawan ng lalaki, at hinubad pa ng guildmaster na si Bals Deliard ang damit para ipakita ang kanyang muscles na kasing laki ng truck. Naging instant fan si Hibiki dahil payat siya at hinding-hindi niya maaabot ang ganong itsura, at dahil sa tuwa ni Bals, nagsimula na siyang magturo ng mga exercise at paano palalakihin ang muscles. Gayunpaman ay pinigilan sila ng dalawang babae dahil nakakabobo na ang usapan at bumalik na sila sa negosyo. Ipinakita ni Emilia ang kristal na mas malaki pa kaysa sa nakuha niya noon, at humanga si Bals at nagalok ng 400 gold coins, pero hindi pumayag si Emilia. Magaling siya makipagtawaran, at sinabi niya na 200 ang presyo nito 3 taon na ang nakakaraan, kaya ngayon ay hihingi siya ng 800 gold coins. Sobrang laki nito para sa budget ng guild, pero napapayag din si Bals na bayaran ito ng 700 gold coins, at siya na mismo ang bahala sa sobrang halaga. Ngayon ay nakuha ni Emilia ang gusto niya, sanang araw ay makita ni Hibiki ang galing niya at pumayag na itong sumali sa party niya. Dahil sa sobrang tuwa, muntik na namang sumuko at bumuka ang mga butones sa damit ni Emilia. Mabilis na pinalabas ni Jul ang dalawang lalaki bago sila may makitang hindi dapat makita. Maya-maya, habang naghihintay kay Emilia, nalaman ni Hibiki na nakuha niya ang mga kailangan para mag-level up ang skill na tinatawag na pagsasanay. Ang kasanayan na ito ay espesyal na ginawa para sa mga taong mababa ang chance na mabuhay, at sa madaling salita, binibigyan siya ng mga impormasyon ng Diyos ng mundong ito para matutunan niya ang mga kailangan para mabuhay. Habang nagsasalita ang sistema, parang naririnig ni Hibiki ang isa pang boses sa isip niya, ang boses palang iyon ay ang Diyos mismo, nakiusap ang Diyos na purihin daw siya para maging maganda ang swerte ni Hibiki sa hinaharap. Nagulat si Hibiki sa simula, pero sinabi ng Diyos na siya na ang nagbabantay sa kanya sa simula pa lang para hindi mapahamak ang batang ito. Nang magpaalam ang Diyos, inanunsyo ng sistema na dahil na level up na ang pagsasanay na kakayahan, matatapos na ang tungkulin ng guide. Sa oras na iyon ay dumating si Emilia na dala ang isang sulat, na kailangan daw niyang umuwi agad sa kanila. Samantala, hindi niya matanggihan ang utos at hindi niya pwedeng isama si Hibiki, kaya kailangan muna nilang maghiwalay ng landas. Napagtanto ni Hibiki na si Emilia pala ang tinutukoy ng sistema na guide, at nag-aalala si Emilia na baka mahirapan si Hibiki bilang baguhan, kaya inutusan niya si Jul na bantayan ito at inayusan ng kwarto sa kanyang dormitoryo. Ngayon ay pinayuhan niya itong maging adventurer at humanap ng party, at inalok pa ni Hibiki na ibalik ang balabal ni Emilia, dahil mukhang kailangan niya ito dahil sa madalas na pagbuka ng damit niya. Sa kanyang narinig ay nahiya si Emilia at mabilis na umalis, at habang nagmamadali si Emilia sa labas ng lungsod, nabangga niya ang isang babae na nagngangalang Ivel. Nang makita ang tenga ni Emilia, tinanong niya kung pupunta ba ito sa Kingdom of Fairy kung saan nakatira ang mga elf. Naging interesado si Ivel sa sagot ni Emilia at nagpa siya itong sumama, kahit na halatang may itinatago itong dahilan, na hindi naman napapansin ni Emilia. Samantala, buong araw lang na natutulog si Hibiki sa kanyang dormitoryo. Hindi na muling nagsalita ang Diyos, at nang tanungin niya si Jul tungkol sa ibang mundo, dinala siya nito sa isang house of pleasure, kaya napagdesisyonan niya na itago na lang ang sekreto niya para hindi siya paghinalaan. Nang dumating ang may-ari ng dormitoryo na si Tanya para mag-alok ng pagkain, napaisip si Hibiki na kailangan na niyang maghanap buhay bago maubos ang pera niya. Tiningnan niya ang status niya para malaman kung anong trabaho ang bagay sa kanya, at gaya ng inaasahan ay bawal siya sa combat, pero may mga bagong technical skills siyang nabuksan. Isa na rito ang medical book, at ayon sa sistema, kapag binuklat lang niya ito ay may matututunan siyang mga basic na ideya, pero kapag binasa niya ito ng buo at detalyado ay magiging eksperto siya. Ngayon ay desidido si Hibiki na basahin ang kabuuan nito, at akala niya ay magiging tahimik lang ang araw niya, pero pinilit siya ng sistema na basahin ito ng walang tigil hanggang sa matapos. Pagkatapos noon, sobrang pagod na siya, at napagtanto niya na hindi pala madali ang makakuha ng kakayahan sa mundong ito. Sa kabilang banda, patuloy sa biyahe si Emilia kasama si Ivel, at paulit-ulit na lang siyang nagkukwento tungkol kay Hibiki, kaya napagtanto ni Ivel na baka nagkagusto na ang elf. Naputol ang usapan nang makita ni Emilia ang kanyang katulong na si Stalia na naghihintay sa kanya, at dumating ito para siguraduhing makakauwi ng ligtas ang amo niya at agad na naghinala sa babaeng kasama ni Emilia. Pero masaya lang si Emilia dahil si Ivel ang unang taong pumayag na sumali sa party niya. Pagbalik ni Hibiki sa syudad, dumaan muna siya sa tindahan para bumili ng gamit. Dahil lagi na lang niyang kasama ang boses sa sistema, naisipan niya itong bigyan ng pangalang Sapo, at tinanggap naman ito ng boses. Pagdating niya sa Adventurers Guild, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang adventurer na si Jade yung taong nagbigay lakas loob sa kanya noon,
ay sugatan ng malubha at malapit ng mamatay. Si Jade ay walang malay at ang kanang braso niya ay putol na, kaya desperado na humihingi ng tulong ang mga kasama niya sa pinuno ng guild para matigil ang pagdurugo at gumaling ito, pero wala si Balls. Nang makita ni Hibiki ang dami ng dugong nawala, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang bagong medical skill para tulungan ang lalaki. Gayunpaman ay nagduda ang mga kasama ni Jade, kung paano naman makakatulong ang isang simpleng appraiser, pero nang sabihin ni Hibiki na marunong din siyang manggamot, kumalma sila at pinakita sa kanya ang pasyente. Nalaman ni Hibiki na apektado pala si Jade ng death magic, isang lason na pumipigil sa pamumuo ng dugo, at sa ganitong bilis ay mamamatay si Jade sa loob ng 5 minuto. Iminungkahi ng sistema na ang tanging lunas ay ang hypercure at perfect heal, pero nangangailangan ito ng napakalaking halaga ng mana. 56 na mana lang ang meron si Hibiki sa ngayon, na kulang, at wala ring ibang tao sa guild na marunong gumamit ng ganitong klaseng mahika. Mayroon na lang silang 4 na minuto. Ngunit dahil sa desperasyon, may ibang paraan na iminungkahi ang boses, ang technical kill contract. Ang kakayahan na ito ay nagpapahintulot kay Hibiki na humiram ng mana mula sa ibang tao, at kapag pumayag sila, ililipat ang kanilang mana sa kanya para magamit niya ang healing magic. Ngayon ay agad na nakiusap si Hibiki sa lahat na pumirma sa kontrata para mailigtas ang leader nila, kaya isa-isa silang pumayag at inilipat ang kanilang lakas kay Hibiki. Sa ilang sandali ay nanghihina sila habang tumataas naman ang mana ni Hibiki, pero kulang pa rin, kaya tumulong din si Jul at ang ibang staff ng guild. Nang sapat na ang kanyang mana, ginamit ni Hibiki ang hypercure, at isang kakaibang ilaw ang lumabas mula sa mga kamay niya at agad na nawala ang lason sa katawan ni Jade. Sumunod niyang ginamit ang perfect heal, at sa isang iglap, muling tumubo ang putol na braso at bumalik sa dati ang kalusugan ni Jade. Naging bayani siya sa sandaling iyon, pero dahil sa sobrang pagod at panghihina ng kanyang katawan ay nawalan din ng malay si Hibiki. Habang walang malay, nanaginip ulit siya tungkol sa mga kaibigan niya sa Japan. Nasa kalagitnaan siya ng panaginip nang bigla siyang nagulat dahil sa sunod-sunod na announcement ng level up at stats increase ang natanggap niya galing sa sistema, at malaki ang naging experience points niya sa pagsagip kay Jade. Dumating si Jul para kamustahin siya at may ibinunyag na sikreto, si Jade pala ay half-brother ni Hibiki. Kahit naging bayani siya, pakiramdam ni Hibiki ay nabawasan ang karangalan niya dahil nanghiram lang siya ng lakas, pero pinasaya siya ng buong pusong pasasalamat ni Jul. Pagkatapos ay binalaan siya ni Jul na huwag ipagsabi sa iba ang ganitong kakayahan, dahil ang ganitong klaseng healing magic ay delikado, at hahabulin siya ng mga taong gustong samantalahin ang kakayahan niya. Iminungkahi niyang sumali na lang siya sa party para ligtas, pero ayaw ni Hibiki na maging pabigat, kaya may isa pang option si Jul na kumuha ng bodyguard. May alam siyang lugar sa distrito ng mga alipin, at dahil dito, pumunta si Hibiki sa Debbie Company. Akala niya ay ordinaryong bahay lang, pero mukha pa itong marangyang mansyon, at doon niya nakilala ang kakaibang lalaki na si Haratan Debbie. Hindi na nagsayang ng oras si Debbie at dumiretso na kay Hibiki, sinabi niya agad na malakas ang kutob niyang magiging isa itong napakahalagang kliyente. Ipinakita niya ang mga matitipunong lalaki, akala niya ay gusto ni Hibiki ang ganon, pero tinanggihan ito lahat ni Hibiki, dahil hindi naman kasi lakas ang hanap niya, kundi taong may mataas na mana na pwede niyang hiramin ulit sa susunod. Magpapakita pa sana si Debbie ng iba, pero biglang nagsalita ang boses ng Diyos at sinabihan si Hibiki na siya na lang daw ang humanap mismo. Gayunpaman ay hindi niya inasahan ang kanyang suhestyon, pero pinili muna niyang baliwalain ito at humingi na lang ng paumanhin kay Debbie sa pagiging mapili. Wala namang pakialam si Debbie, naaamoy kasi niya ang amoy ng pera kay Hibiki, at alam niyang magiging mayaman siya dahil dito. Nang gamitin ni Hibiki ang appraisal skill, nalaman niyang may special ability pala si Debbie na tinatawag na sense for money, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang malaman kung mayaman ang tao o magiging matagumpay sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit sobrang bait at maasikaso ni Debbie, ngunit napansin ni Hibiki ang isang kakaibang parte ng mansyon kung saan iba ang pakiramdam ng aura. Ipinaliwanag ni Debbie na dito raw nila itinatago ang mga nilalang na hindi pwede sa labanan o hindi na makakauwi sa sariling bansa. Itinuturing silang may kapansanan, pero dito mismo posibleng mahanap ni Hibiki ang kailangan niya. Nagpa siya siyang tingnan ang lugar na ito, at lalong natuwa si Debbie dahil malaking kita ang kahit anong maibenta rito. Habang naglalakad, nakita niya ang isang kulungang puno ng gasgas kung saan naroon ang isang sugatang beastman at isang batang babae. Wala na ang dalawang braso at isang binti ng beastman, habang takot naman ang bata. Kwento ni Debbie, nagwala raw ang beastman para protektahan ang bata, kahit hindi naman ito krimen ay batas pa rin ang sinusunod kaya ikinulong sila.
May kapangyarihan pala ang bata na dapat ay nagpapataas ng presyo nito, pero hindi niya ito makontrol kaya madalas magkaroon ng aksidente. Dahil sa paraan ng pag-uusap nila na parang mga gamit lang sila, nagalit ang Beastman at nagbanta sa dalawa kaya medyo natakot si Hibiki, pero nanatili siyang mahinahon at nagtanong sa sistema. Ginamit niya ang appraisal skill at may nakita siyang hadlang, peke ang stats na nakalabas, parang protection spell para walang bumili sa kanila. Gayunpaman ay nadiskubre ni Hibiki na pwede niyang gamitin ang Expert Eye, isang SSS rank ability ito at regalo mismo ng Diyos. Nagsimula nang makaramdam ng kaba si Hibiki, dahil parang nagiging sobrang lakas na ang pag-iral niya sa mundong ito. Gamit ang Expert Eye, tiningnan niya ulit ang Beastman at nalaman niya ang totoo. Ang pangalan niya ay Claude, 26 anyos, at mukhang level 15 lamang, at may skill din itong immovable chain na mukhang sumpa. Ngunit ang nakakagulat, isa talaga siyang bayani na level 95, at halos mawalan ng malay si Hibiki sa taas ng level na iyon. Tiningnan din niya ang bata, at ang pangalan niya ay Lilian Rouge at isa pala siyang sage. Dahil sa dami ng mga impormasyon ay sumasakit na ang ulo ni Hibiki, pero nalaman niyang may ability itong Raging Sanctuary. Ang kakayahan na ito ay isang pagsubok mula sa Diyos, na hindi kayang kontrolin ng tao, at kapag ginamit ito ay sinisira nito ang sariling gumagamit. Tumingin si Hibiki sa langit at sa isip niya ay tinanong kung bakit naman napakalupit ng Diyos sa bata, pero sagot lang nito ay parte daw iyon ng pagiging isang sage. Dahil alam na niya ang totoo, napagdesisyonan ni Hibiki na perpekto silang maging gwardya, lalo na at sobrang laki ng mana nila, pero nag-alala siya tungkol sa sumpa ni Claude. Nagbigay ng suhestyon ang boses, na gamitin daw ang relief measure skill para maibsan o matanggal ang sumpa. Pagkatapos ay binili ni Hibiki ang dalawa at sobrang tuwa ni Debbie, na parang pinakamagandang araw iyon ng buhay niya dahil nakabenta siya ng mga itinuturing na basura. Hindi komportable si Hibiki sa lugar kaya mabilis silang umalis, at sa labas ng bayan, kinausap na sila ni Hibiki ng maayos. Sinabi niyang wala siyang masamang balak kay Lilian, pero may plano siya para kay Claude, ngunit nagduda ang Beastman hanggang sa ipaliwanag ni Hibiki na gusto lang niyang gamutin ito gamit ang healing magic. Kailangan niya ng tulong ni Lilian para maibalik ang nawawalang parte ng katawan ni Claude, at masayang-masaya si Lilian. Si Claude na ang nagprotekta sa kanya simula pa lang, kaya gagawin niya ang lahat para makabawi, at agad siyang pumayag sa kontrata at inilipat ang mana niya kay Hibiki. Nang sapat na ang lakas, ginamit ni Hibiki ang perfect heal, at isang matinding liwanag ang bumalot kay Claude at kahit napasigaw ito sa sobrang sakit, bumalik ng buo ang mga braso at binti nito. Naiyak sa tuwa si Lilian nang makitang maayos na muli ang kanyang kaibigan, at pinatunayan nito na mabuti ang intensyon ni Hibiki, kaya unti-unti nang nagtiwala si Claude. Nang tanungin kung maayos na siya, sinabi ni Claude na kahit kailangan pa ng oras para bumalik ang dati niyang lakas, ramdam na ramdam niya ang ganda ng pakiramdam ng kanyang katawan. Naiintindihan ni Hibiki na mahaba pa ang lalakbayin nila, lalo na't may sumpang nakapanganib kay Claude na pumipigil sa kanya na lumakas pa. Dahil sa pagiging marites ni Hibiki ay muntik na silang mapahamak, dahil dapat ay sikreto ang tungkol sa sumpa ni Claude, at umiyak na lang ang Beastman dahil sa wakas ay may nakakaalam sa pinagdadaanan niya. Ibinunyag din ni Hibiki na magiging isang sage si Lilian sa hinaharap, at nagsimula ng kabahan at matakot si Claude sa dami ng alam ng batang ito. Inamin ni Hibiki ang totoo, binigyan daw siya mismo ng Diyos ng kakayahan na Expert Eye, ngunit sa mundong ito, ang ganyang klaseng kapangyarihan ay imposibleng makuha ng isang ordinaryong tao. Dahil dito ay mas naging desidido si Hibiki na tulungan ito, ginamit niya ang level 1 relief measure skill, at lumitaw ang mga nakikitang bakal na mahigpit na nakapulupot sa katawan ni Claude. Ngayon ay biglang bumaba mula sa langit ang isang dambuhalang gunting, at natakot sila ni Lilian na baka tusukin nito si Claude, pero tinanggal lang nito ang isa sa mga bakal. Medyo nadismaya si Hibiki, dahil inaasahan niya sana na matatanggal lahat, pero dahil level 1 pa lang ang skill ay hindi pa kaya nitong putulin ang lahat. Bahagyang nadismaya si Hibiki dahil inasahan niyang matatanggal niya ang lahat, subalit dahil nasa mababang antas pa lang ang kanyang kakayahan ay hindi pa niya kayang putulin ang lahat ng harang. Ngunit para kay Claude ay malaking bagay na ito, at lumuhod siya at humingi ng tawad sa naging ugali niya noong una, at nangako siya na magiging tapat na tagapaglingkod. Dahil sa sobrang tuwa ay hiniling ni Claude na gawin ang Ceremony of Allegiance, isang ritual na gumagawa ng hindi matitinag na samahan. Iminungkahi ng boses na gamitin na lang ang contract skill, dahil pareho itong nagbibigay ng obligasyon kay Hibiki at kay Claude, na mas matibay na ugnayan. Naiiyak na naman sa tuwa si Claude, at habang isinasagawa ang ritual, bumukas ang mga ulap at bumagsak ang mga ilaw.
Pagkatapos ay ipinangako ni Claude ang kanyang katawan at isipan, kasama na ang kanyang kaluluwa, habang ipinatong naman ni Hibiki ang isang gintong espada sa balikat nito. Nang matapos ay may lumitaw na marka sa kamay nilang dalawa, at ayon kay Claude, ito ang Light Spirits, na nagpapatunay na pinagpala ang kanilang samahan. Sa wakas ay may mga kasama na rin si Hibiki, at sa kabilang banda, pauwi na si Emilia kasama ang kanyang katulong na si Stelia, na sobrang humanga sa kanya. Dahil pagod sa biyahe, gusto ni Emilia na dumaan sa isang mainit na bukal. Natutuwa si Stelia na makasama ang amo niya, pero naiinis ito nang maisip na nandoon rin si Abel, pero desidido si Emilia na makipagkaibigan kaya pinilit niya ang lahat na sumama. Pagbalik kay Hibiki, kung saan pinag-uusapan nila ni Claude at Lillian ang kanilang mga gagawin at biyahe. Pagkatapos gumawa ng panibagong kontrata, nag-level up ang kanyang grimoire, ngunit kanina pa napapansin ni Claude na kinakausap ni Hibiki ang hangin, at iniisip niya kung baliw lang ba ang batang ito o may kausap talaga. Ipinaliwanag ni Hibiki ang tungkol kay Sapo, ang boses na gumagabay sa kanya, at doon na naintindihan ang lahat ni Claude. Tinanong niya si Hibiki kung mayroon ba itong guide skill, at kung may titulo itong Wonder from Another World. Mukhang alam pala ni Claude ang mga alamat, may mga kwento raw tungkol sa ibang mundo pero hindi lang siya naniniwala hanggang ngayon. Ayon kay Claude, malamang nagaling sa Chief God o Diyos ang kapangyarihan ni Hibiki. Ipinaliwanag niya na may 11 Diyos sa mundo, at kahit makapangyarihan ang Chief God ay isa itong kilalang tanga, at naisip tuloy ni Hibiki na baka siya rin ang naglagay ng sumpa kay Lillian. Nang marinig ni Lillian na posibleng patayin siya ng sarili niyang kapangyarihan, tuluyan itong nawalan ng ganang mabuhay at bumagsak ang kanyang loob. Sana pala ay tumahimik na lang si Hibiki, pero huli na ang lahat, ngunit sinabi naman ni Claude na maaaring galing naman sa God of Magic ang sumpa sa bata. Pagdating sa langit, dumating ang God of Magic at galit na galit sa Chief God dahil sa mga pinagsasabi nito. Biglang naging parang arena ang isip ni Hibiki, naririnig niya na binubugbog ng Goddess ang Chief God sa loob ng utak niya, at ibang-iba siya sa kilalang boses, siya ay masungit at mayabang. Ibinunyag niya na siya pala ang nagbigay kay Hibiki ng Grimoire skill para magamit ito sa pagtulong kay Lillian sa hinaharap, pero nilinaw niya na hindi siya ang uri ng Diyos na pwedeng lapitan o ipagdasal ng basta-basta. Pagkatapos magsalita, binalikan niya ulit ang pananakit sa Chief God, habang si Hibiki naman ay nahihirapan sa ingay sa isip niya. Nang kumalma ang lahat, sinubukan ni Hibiki na gamitin ang kanyang bagong Grimoire skill, at sa pagbukas nito, laking gulat niya nang may tumingin sa kanyang isang malambot at maputing pusa. Ang cute na nilalang na ito ay tinatawag na Venny, at siya pala ang mismong Grimoire na nagkaroon ng anyo, pero hindi matapos-tapos ang paghangal ni Hibiki at Lillian sa ganda at lambot ng pusa, dahilan para manghinayang at magselos ng sobra si Claude. Sa bawat haplos ni Hibiki kay Venny, ramdam na ramdam niya ang pagbabago ng aura sa likod niya, parang umiinit ang ulo ni Claude. Nang tumigil sila, ipinaliwanag ni Venny na ipinadala siya ng God of Magic para gabayan at tulungan si Hibiki sa paglalakbay. Pero para kay Claude, ang makita ang paghaplos ni Hibiki sa hayop na iyon ang pinakamasakit na tanawin para sa araw na ito. Tuluyan nang nasira ang araw niya at nagwala ito ng kaunti, dahilan para matakot din si Venny. Samantala, enjoy naman si Emilia sa hot spring. Wala siyang ideya na kinukulit siya ng katulong niya sa nakakatakot na paraan, at hindi rin niya napapansin ang kahina-hinalang kilos ni Ivel. Ngayong kasama na ni Hibiki ang kanyang mga matitinong kasama, gusto niyang siguraduhing handa na sila sa labanan. Pinanood niya si Claude habang pumipili ng magagarang damit at sibat, at mas gusto ni Claude na huwag masyadong damihan ang suot upang hindi siya mabilis mapawisan o uminit ang kanyang katawan. Nakakuha rin si Lillian ng mga bagong damit na bagay sa kanya, at tuwang-tuwa ang tindero na magkaroon ng ganitong mga customer, at masayang sinabi na ang kabuuang halaga ng lahat ng ito ay 25 gold coins lamang. Habang nakakagulat para kay Hibiki at Lillian ang presyo, ngunit para naman kay Claude ay sobrang mura lang nito. Nakokonsensya si Lillian kaya sinubukan niyang ibalik ang kanyang balabal, ngunit wala itong pakialam at gusto niyang mapasaya ang dalaga, kaya inutusan pa niya itong pumili ng sarili nitong staff upang makapagsanay siya ng mahika. Bagamat masaya siyang makitang masaya si Lillian, alam ni Hibiki na nauubos na ang kanyang ipon dahil sa pamimili ng mga gamit. Dagdag pa doon, nagseselo si Vin at gusto rin niya ng magarang kwintas, na nagkakahalaga naman ng 15 gold coins. Tuwang-tuwa ang tindero sa bayad habang si Hibiki naman ay halos himatayin sa pag-aalala sa kanyang pera, at nang makuha na ng lahat ang kani-kanilang gamit, sinimulan na ni Vin ang pagsasanay sa mahika. Bagamat marunong na lumaban si Claude, pareho namang kulang sa kaalaman at kasanayan sina Hibiki para maging tunay na adventurers.
Gayunpaman ay balak silang turuan ni Vin, bilang mismong grimoire, ngunit hindi pa rin alam ni Hibiki kung ano ang grimoire, kaya tinanong niya ang banal na boses. Ipinaliwanag ng boses na ang grimoire ay isang pambihirang kakayahan kung saan nakukuha ng gumagamit ang lahat ng uri ng kaalaman. Naisip tuloy ni Hibiki kung pwede rin ba siyang matuto, pero winasak lang ni Vin ang pag-asa niya sa pagsasabing basic at walang kwentang spells lang daw ang kaya niyang matutunan. Nang kumalma na ang lahat, nagsimula na ang leksyon. Ang unang aral ay ang pagkontrol sa daloy ng mahika ni Lilian, at upang mangyari ito, kailangang irehistro si Hibiki bilang kanyang tagapangalaga. Ginawa ito ni Vin sa pamamagitan ng pagkagat ng malakas kay Hibiki, na nagresulta sa pagbaba ng magic output ni Lilian sa 10%. Unti-unti itong tataas habang natututo siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at parang biro lang ang nangyari kumpara sa tunay na pagsasanay. Sumunod ay itinuro kay Hibiki ang Magic Power Circulation, isang teknik kung saan nagpapalitan ng daloy ng mahika ang dalawang tao para magkaroon ng chemistry at control. Dahil nahihirapan si Hibiki, inutusan ni Vin si Claude na kumonekta sa kanya. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay at dumaloy ang kapangyarihan, biglang napunta si Hibiki sa ibang lugar. Nakita niya ang isang madilim na lugar na puno ng bituin at isang lawa, kung saan nakaupo ang isang magandang diwata o elf na nagngangalang Anastasia. Napagtanto ni Hibiki na nasa loob siya ng katawan ni Claude at nakikita ang kanyang mga alaala, at para kay Claude, si Anastasia ang pinakamagandang nilalang na nakita niya. Matagal silang magkasama, naglalakbay at nagbabantayan, ngunit unti-unting dumilim ang alaala. Isang gabi, naging pula ang buwan at nasugatan ng malubha si Claude. Nakita niyang nakatayo sa harap niya si Anastasia na puno ng dugo, at biglang nagising si Hibiki at nakita si Claude na nakayuko sa kanya. Humingi ng tawad si Claude at sinabing dahil mahina ang katawan ni Hibiki, na sobrahan ang daloy ng mahika kaya napalalim siya sa kanyang isipan. Pinagalitan siya ni Vin, pero lihim itong umaasa na may nakitang kakaiba si Hibiki na pwede niyang gamitin laban kay Claude, ngunit ang nakita lang ni Hibiki ay isang maganda at misteryosong alaala. Natapos ang leksyon, pero kailangan pa ring matutunan ni Hibiki ang household magic. Ang ganitong uri ng mahika ay natututunan sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing bahay tulad ng pagwawalis at pagpupunas. Kapag naglabas ng enerhiya habang nagtatrabaho, kokolektahin ito ng mga elemental spirits bilang bayad, at kapag nasiyahan sila ay tuturuan nila ang gumagamit kung paano kontrolin ito. Ayon sa boses ay ito lang ang paraan kahit hindi ito ang inaasahang pagsasanay ni Hibiki, at sa ilang sandali, dumating sina Lilian at Claude para maghapunan. Ngunit dahil sa pagiging tanga, aksidenteng natumba ni Claude ang balde ng tubig at gumawa ng panibagong kalat. Agad itong lumuhod at humingi ng tawad, pero para kay Hibiki ay nakakaganda lang ang ganitong maliliit na pagkakamali at tinawag niyang cute si Claude. Dahil narinig ito ni Claude, bigla itong nalilito at nabigla sa nararamdaman, habang si Hibiki naman ay naglilinis ng kalat. Walang pagod na naglilinis si Hibiki sa bawat sulok na makikita niya, ngunit tila walang katapusan ang gawain at parang nasasayang lang ang kanyang pagsisikap. Gayunpaman, napansin ito ng may-ari ng dormitoryo na si Tanya. Namangha siya sa sobrang linis ng lugar dahil sa pagiging masela ni Hibiki, kaya binigyan niya ito ng maraming ulam para sa hapunan. Nang kumain na ang lahat, aksidenteng natumba na naman ni Claude ang balde ng tubig, na naging dahilan para tuluyan ng mawalan ng tiwala sa sarili ang lalaki. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Vin ang pagtuturo kay Lilian kung paano kontrolin ang kanyang mahika. Malaki na ang ipinagunlad ng bata, pero si Hibiki ay mukhang wala talagang pag-asa. Hindi niya alam gamitin ang espada, kaya naisip ni Claude ang solusyon, binigyan niya ito ng pana at palaso, umaasang magiging magaling na archer si Hibiki. Sa kasamaang palad ay wala talagang talento si Hibiki para rito, dahil pangit ang kanyang tindig, wala sa target, at hindi man lang mahawakan ng maayos ang gamit. Hindi nakinig si Hibiki sa mga bilin ni Claude, at nagpa siya itong sumuko at magpahinga muna dahil masakit na ang mga kamay niya sa paggamit nito. Gayunpaman ay walang awa si Claude, inutusan niya itong gamitin ang healing ability para gumaling agad ang kanyang mga sugat at bumalik sa ensayo. Dahil sa hirap, napasigaw na lang si Hibiki na tumawag ng tulong kay Amelia, naalala niya kung gaano kadali ito para sa babae. Samantala, sa gubat naman, iniisip ni Amelia kung ano kaya ang ginagawa ni Hibiki. Napansin ni Avel at Stalia na napakasaya ni Amalia, pero hindi nila alam na dahil ito kay Hibiki. Nakarating sila sa kakaibang daan at may shortcut na daan, pero pinayuhan ni Amalia na huwag doon dumaan dahil may abandonadong kuta kung saan naninirahan ang masasamang espiritu na mahilig manggulo.
Ngunit gustong-gusto ni Abel ang ganitong klaseng gulo kaya pinilit niya ang lahat na dumaan doon, at nang mag-alinlangan si Amalia, binanggit ni Abel na baka may nakatagong kayamanan doon. Dahil dito, agad na sumang-ayon si Amalia dahil kailangan nila ng pera. Ngayon ay naglakad sila patungo sa nasabing kuta, at sa kabilang banda, masayang nagsasanay at nagkakasiyahan sina Hibiki. Sa araw na ito ay si Hibiki ang magluluto, at sabik si Lilian na tumulong at sabay silang nakapaghanda ng masaganang handaan. Sobrang sarap ng pagkain at kahit si Vin ay walang reklamo, subalit kulang ang naging ambag ni Claude. Hindi lang siya marunong maglinis ng mga kabute, kinain pa niya ang lahat ng mansanas na dapat ay para sa dessert. Dahil sa hiya, nangako si Claude na tutulong na lang daw kay Hibiki sa pagpatay ng mga halimaw at pagkuha ng mga kailangan nila. Hindi naman natutuwa si Hibiki at sinabing kailangan talagang matuto ni Claude na magluto, kaya sinisisi naman ni Claude ang kanyang sumpa kung bakit wala siyang talento, at nangako na babawi siya kapag naalis na ito. Dahil dito, tinanong na rin ni Hibiki kung paano nga ba nasumpungan ni Claude ang sumpa noon, ngunit tumanggi itong magsalita at ang tangi lang niyang sagot ay wala, na tila may itinatago. Pinabayaan na lang muna ni Hibiki ang usapan at naglinis na lang, ngunit naaalala niya ang ginhawa ng buhay sa kanyang mundo at napagtanto na hindi madali ang buhay dito. Biglang may ibinalita ang banal na boses, sinabi niya na tingnan ang mapa dahil may malaking baboy ramon na paparating. Kinumpirma ito ni Claude at naghanda siya, ngunit nagdududa si Hibiki kung kakayanin ito ni Claude sa kalagayan nito ngayon, pero ayon kay Vin ay bayani pa rin ito kahit anong mangyari. Nang sumugod ang hayop, isang tumpak na atake lang mula sa sibat ni Claude at agad itong bumagsak at namatay, at humanga sina Hibiki at Lilian sa lakas nito. Dahil ayaw ni Claude na maamoy ng ibang halimaw ang dugo, sinabi niya na ito na ang pagkakataon para gamitin ni Lilian ang kanyang mahika para linisin ang katawan ng baboy ramo. Tuwang-tuwa si Lilian dahil sa unang pagkakataon ay magiging kapaki-pakinabang siya, at gumamit siya ng water magic at nagbigkas ng spell na smell isolation. Bumulwak ang tubig mula sa kanyang staff at agad na nilinis ang lahat ng dumi at dugo, hanggang sa maging malinis ang buong katawan ng hayop. Dapat ay masaya na ang pagtatapos ng araw, pero naisip naman ni Claude na ituro na rin daw kay Hibiki kung paano katayin ang hayop. Dahil sa takot at pagkaawa sa makikita, nagsisi si Hibiki kung bakit pa niya ito hinayaan na mangyari. Samantala, narating na nina Amalia ang kuta, ngunit madilim at nakakatakot ang lugar at tila walang pag-asang may makikitang yaman. Ginamit ni Abel ang kanyang misteryosong salamin para hanapin ang mga espiritu, pero ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Amalia na biglang sumigaw sa tuwa. Natagpuan ni Amalia ang isang kahanga-hangang kayamanan, isang silid na puno ng mga ginto at iba't ibang uri ng alahas. Ngunit nakikita lang ni Abel na parang mga tanga ang dalawa habang nagpapantasya, gayong sa totoo lang ay para silang mga baliw. Dahil sa pagkalito at bahagyang pagkainis, ginamit ni Abel ang kanyang kapangyarihan upang palayasin ang mga espiritong halatang niloloko lang ang dalawang hangal na ito. Samantala, may ipinagunlad din si Hibiki at sa wakas ay natutunan na niya kung paano katayin at ihanda ang hayop. Pero dahil dito, lahat sila ay napuno ng dumi at dugo, kaya napagdesisyonan ni Hibiki na ito na ang tamang oras para gamitin ang kanyang bagong natutunang kakayahan na bubble wash. Ang kawawang si Claude ang naging unang test subject, wala siyang magawa kundi tumayo lang habang tinututukan siya ni Hibiki ng mahika na panlinis. Noong una ay parang magiging kapahamakan ang resulta, pero nang pinunasan ni Claude ang mga bula, lumabas na sobrang ganda at lambot ng kanyang balahibo. Hindi lang nito tinulungan si Claude dahil parang binigyan pa siya nito ng panibagong buhay. Sa ngayon, sobrang nagsasaya si Hibiki sa kanyang paglalakbay sa bagong mundo, ngunit tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa pera. Matapos bumili ng mga mamahaling kagamitan para sa kanyang mga kasama, kailangan na niyang sabihin kina Lilian at Claude na naubos na ang kanilang pera. Ayon kay Hibiki, ang tanging paraan para hindi sila maghirap ay ang magtrabaho sa Adventurers Guild. Pero dahil hindi pa naman sila opisyal na adventurer, kailangan nilang magsimula sa mga kinatatakutang mga quest na ayaw gawin ng sinuman. Matapos pag-usapan ito, ipinarehistro ni Hibiki ang kanilang grupo kasama sina Claude at Lilian. Dahil pwede na silang tumanggap ng trabaho, hindi inaasahan ni Hibiki kung gaano karami ang gagawin nila, ngunit tinanggap ni Claude ang halos lahat ng quest para lang mabilis silang kumita. Dahil maliit lang ang bayad sa mga ito, naniniwala si Claude na kailangang maramihan ang tatapusin nila para kumita ng malaking pera. Habang nalulungkot sa dami ng trabaho, napansin ni Hibiki ang wanted poster ng isang bandido na nambibiktima ng mga mayayaman, pero dahil wala siyang panahon para doon,
pinabayaan na lang muna niya ito at dumiretso sa gubat para sa unang quest. Pagdating doon ay may nakita siyang Crystal Rabbit, at gamit ang kanyang pana ay handa na sana siyang mangaso, pero kinailangan pa niya ng matagal na oras bago ito tamaan, na medyo nakakahiya. Makikita sa kilos ni Hibiki na mahina pa talaga siya pagdating sa pisikal na gawain, kahit na pwede na itong ituring na magandang pagkakataon para sa isang baguhan. Samantala, abala naman si Lilian sa pagkuha ng mga halamang gamot at nakatuklas siya ng isang espesyal na prutas, at ang matingkad at makulay na balat nito ay pwedeng gamiting palatandaan kapag naliligaw sila sa gubat. Namangha sina Claude at Hibiki sa ipinakita niya, at matapos ang nakakapagod na araw ay natapos din ang kanilang mga misyon. Dahil dito ay naisip bigla ni Hibiki ang buhay sa kanyang pinanggalingan, at inisip niya kung nagsisimula na kaya ang bakasyon ng mga kaibigan niya sa Japan, at kung ano ang mga ginagawa nila doon. Dahil sa pangungulila, napagtanto niya na kailangan na niyang humanap ng paraan para makauwi. Nang sumapit ang gabi, malapit na ring matapos ang biyahe ni na Emilia, ngunit ramdam ni Emilia na malungkot si Abel, kaya binigyan niya ito ng alahas para matuwa. Kahit na madalas ay naiirita si Abel sa ugali ni Emilia, tinanggap pa rin niya ng masaya ang regalo. Bumalik naman sa syudad, malaki ang kinita ng grupo ni Hibiki mula sa mga quest at pagbebenta ng mga halamang gamot. Nagulat pa nga ang tagapangasiwa sa Adventurers Guild sa dami ng dala nila, at naisip pa niya na baka binili lang nila ito sa halip na kunin sa gubat. Umaasa lang sana si Hibiki ng tahimik na araw, ngunit nakasalubong niya ang guildmaster na si Bals Dillard, nakakabalik lang galing sa Royal Capital. Nagulat si Bals na makitang wala pa ring nabubuong muscle si Hibiki, kaya desidido itong turuan at gawing malakas ang binata, pero nagseselos naman si Claude at sinabihan si Bals na lumayo. Ayaw pumayag ni Bals dahil naniniwala siya na siya lang ang makakatulong kay Hibiki, habang si Claude naman ay ipinaliwanag na dapat ay unti-unti at maingat na itinatayo ang lakas. Kinutya ni Bals ang ideya ni Claude at hinamon ito sa labanan, hinubad niya ang kanyang balabal at ipinakita ang kanyang matipuno at malaking katawan. Ginamit ni Claude ang kanyang sibat para atakihin ang Guildmaster, pero malinaw na hindi siya tumama, dahil si Bals ay talagang napakalakas, at ang katawan niya ay parang bakal at magaling pa itong gumamit ng espada. Laking gulat ni Hibiki at hindi niya maipaliwanag kung bakit nag-aaway ang dalawang ito dahil lang sa kanya, at nagtakbuhan ang mga tao sa takot habang tumitindi ang laban. Pinasuri ni Hibiki si Bals sa banal na boses at nalaman niyang nasa ibang antas talaga ng lakas ang Guildmaster. Bago pa lalong lumala ang sitwasyon, dumating si Jewel at ginamit ang kanyang ice magic para pigilan ang dalawa. Biglang dumaan ang isang babaeng mukhang mayaman at sumisigaw na ninakaw ang kanyang bag, at habang nanonood, napansin ni Hibiki na nawawala rin ang kanyang sariling supot ng pera, nakababayad pa lang sa kanila mula sa guild. Ngayon ay agad siyang nataranta at napag-alaman nila na gawa ito ng kriminal na hinahanap, isa itong kriminal na kayang gawing ahas ang kanyang buntot, at ginagamit ito para makalapit sa mga biktima, at mga mayayaman lang ang kanyang pinupuntirya. Desididong mabawi ang kanilang pera, kaya gumawa sila ng plano, nagdamit babae si Hibiki at sumama kay Lilian sa isang kafe. Sobrang galing ng kanilang ginawa at mas maganda pa siya kumpara sa ibang babae, na ikinalungkot naman niya ng kaunti. Ang plano ay mag-iwan ng supot ng pera sa mesa bilang pain, at kapag kinuha ito ng bandido, saka kikilos si Claude na nakabantay lang sa malapit. Pero nang dumating ang kanilang order, napansin agad ni Claude na naloko sila, ang waitress pala ay ang bandido. Kinuha nito ang pera at tumakbo palayo, buti na lang ay may naiwang bakas ng kulay ang supot kaya madali nilang nasundan ang bandido papunta sa isang madilim at kakaibang eskinita. Sa dulo nito ay may kakaibang hagdan na pababa na parang papunta sa isang lihim na tavern, at doon ay nagkukumpulan ang iba't ibang uri ng mga nakakatakot na tao na tila may masamang binabalak. Pumasok sina Hibiki sa kakaibang lugar na iyon, at dahil mukhang babae pa rin si Hibiki, maraming lalaki ang nanliligaw o lumalapit sa kanya. Isang matipuno at walang damit na lalaki ang sumubok manligaw gamit ang panty, ngunit matapos itong hindi pansinin, may nakita pa siyang ibang lalaki na walang damit din at marahas na pumapatay ng lamok. Wala sa kanila ang kamukha ng bandido na may malambot na buntot, hanggang sa mapansin ni Hibiki ang isang misteryosong tao na nakasuot ng balabal. Sobrang halata ng presensya nito kaya sinundan nila ito, at sa ilalim ng balabal ay isang babaeng may dambuhalang malambot na buntot. Inutusan siya ni Hibiki na ibalik ang ninakaw na pera, pero mukhang hindi ito natatakot kahit kaunti. Nagbanta si Hibiki na gagamitin niya ang kanyang appraisal skill, ngunit kahit ganoon ay nanatiling mahinahon lang si Fona, at iyon pala ang pangalan ng babae.
Pero nang sabihin ni Hibiki na alam na nila ang lahat, napilitan siyang tanggalin ang kanyang takip at ipakita ang tunay niyang anyo bilang isang beastman na may napakagandang buntot. Laking gulat ni Hibiki at Claude sa ganda niya at nakiusap na ibalik ang pera, pero lumalabas na si Fona ang naglagay ng bitag mula pa sa simula. Dinala niya talaga sila sa underground tavern para nakawin pa ang pera ni Hibiki, at ngayon, nilagyan niya ulit ng patibong ang daan at ibinagsak ang mga kahoy na tabla papunta kay Hibiki. Buti na lang ay mabilis na kumilos si Claude, niligtas niya ang sarili at si Lilian, at tinulak palayo si Hibiki para habulin ang bandido. Ayaw paawat ni Hibiki at sinundan niya ito, pero nahulog siya sa isa na namang bitag. Lumapit si Fona at nakitang nakabitin ng patiwarik si Hibiki, na nakasabit sa mga lubid at nagmamakaawang palayain siya. Ngayon ay humingi si Hibiki ng tulong habang tinutokso siya ni Fona, pero napansin ng babae na lalaki pala talaga si Hibiki nang mahulog ang buhok nito at makita ang tunay niyang itsura. Nakita ni Fona na cute siya sa ganoong itsura, kaya inalok niya itong ibalik ang pera kapalit ng isang pabor, gusto niyang ipa-appraise kay Hibiki ang ilang gamit niya. Pumayag si Hibiki at bumalik sila sa tavern para simulan ang proseso. Una, ipina-appraise ni Fona ang isang singsing na lumalabas na mamahaling alahas ito. Sumunod ay kwintas na perlas, pero nalaman nilang peke lang pala ang mga ito kaya itinapon na lang ni Fona. Ipinakita rin niya ang isang punyal, na ayon kay Hibiki ay ginagamit lang daw sa mga seremonya. Humanga si Fona sa galing niya kaya inilabas niya ang huling gamit, na isang kahoy na bracelet. Inamin agad ni Hibiki na hindi naman ito sobrang mahal, pero may kakaibang detalye. Ayon sa kanyang skill, ang disenyo nito ay paborito ng mga beastman at may nakaukit na mensahe mula kay Diana, at nataranta si Fona at nagtanong kung ano ang nakasulat. Sinabi ni Hibiki na simpleng salamat lang ang laman nito, kaya napaupo na lang si Fona at ibinahagi na regalo ito ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi kasi siya marunong magbasa at wala siyang mahanap na makakatulong noon hanggang ngayon. Nang tanungin ni Hibiki kung alam ba ng kapatid niya na naging bandido siya, inamin ni Fona na patay na ito, nasunog kasi ang bahay nila at nawala ang lahat sa kanya. Bilang payo, sinabi niya kay Hibiki na kung mayroon pa siyang mundong babalikan, dapat ay gawin niya ang lahat para umuwi bago pa mahuli ang lahat. Bago umalis, sinabi rin niyang lahat ng beastman may malungkot na nakaraan, pati na rin si Claude, at dapat daw itong tanungin tungkol doon. Pagkatapos ay nagpaalam siya ng may halik sa pisngi at iniwan ang pera, at hindi na muling nakita pa. Pagbalik sa tavern, pinunasan ni Tanya ang marka ng lipstick ni Fona sa mukha ni Hibiki, at nandoon din si Bals at may importanteng ibinalita. Ayon sa Guildmaster, may bagong grupo na lumabas mula sa kaharian na tinatawag na Corpse Killer, at sila ay inutusan ng hari para lipulin ang mga undead o mga multo at halimaw na nabubuhay. Nagulat at natakot si Hibiki sa balitang may ganitong klaseng halimaw sa mundong ito, at dagdag pa ni Bals, papunta na raw sila sa syudad at pwedeng dumating anumang oras, kaya lalong kinabahan si Hibiki. Nang pinag-usapan ni Claude at Lilian ang tungkol sa mga nangyari, nabanggit ni Hibiki na gusto niyang makausap ang isang taong napakatalino. Naintindihan ni Claude na ang tinutukoy nito ay ang mga Grand Sages, mga taong nabubuhay na ng mahigit 500 taon at puno ng karunungan. Nang tanungin siya kung bakit, laking gulat nila nang aminin ni Hibiki na gusto lang niyang humingi ng tulong para makauwi sa sarili niyang mundo. Nalungkot ng sobra sina Claude at Lilian, dahil hindi pala nila naisip na balak pala umalis ni Hibiki balang araw, pero kahit ganoon, nangako si Claude na protektahan niya si Hibiki habang nandito pa ito sa kanilang mundo. Samantala, narating na rin ni Emilia kasama ang dalawa patungo sa kanilang paruroonan. Ibinunyag ni Emilia na may narinig siyang boses na nagsabing pumunta sila sa silangan dahil may isang mahalagang bagay na nahulog doon. Napagtanto ni Avel na ang hinahanap niya ay nasa ibang lugar talaga, at nang walang halong emosyon o pasasalamat, nagpasalamat siya ng pilit kay Emilia at malamig na umalis sa grupo. Masyadong natulala si Emilia at hindi makapagsalita, habang pinapanood na lang siyang umalis nang hindi man lang nagpaalam ng maayos.